nasa linya na. Tita Mase, unahin na po natin itong chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ukol pa rin po dito sa ginagawa po nila na investigasyon. Napakarami po nito. Meron din sa Senado sa maanumaliang flood control projects. Congressman Joel Chua, good morning po. Hi, good morning DJ at Ma'am Halili at sa lahat po na inyong mga taga-subaybay. Good morning po. Good morning po. Good morning. Congressman, dito na tayo mauna kasi ang dahilan kung bakit nga po nagkakaroon ng rekomendasyon na isauli muna yung 2026 NEP sa DBM ay dahil din naman po dito sa mga flood control projects na ito. Ito pong 2026 budget, Congressman, kung nasilip nyo na po ang ilan po sa mga items na yan, gaano po ba kalala yung problema dun sa budget allocation sa DPWH, to be specific? Pasensya po kayo kasi hindi po ako member ng Committee on Appropriation. In fact, kahapon lang nung pinatawag kami, doon ko lang nalaman yung gusto ng mga House party leaders leaders. na ibalik dahil nga po sa meron nga pong mga item daw po doon na hindi rin nila alam kung saan nanggaling. Kasi alam po ninyo, hindi ko nga maintindihan kung ano tong nangyayari talaga sa amin dahil eto naman budget na to, galing po to lahat sa executive sa mga departamento. Sila naman po talaga yung mga nagpo-propose niyan. Pagbagsak po dito sa may house, in fact, nung nakaraang budget, yung pinagsasabi po nila na may mga tinanggal daw sa DepEd, wala naman kinalaman yung house dyan. In fact, dinagdagan pa nga nung house. Sa pagkakaalam ko, yung pondo ng DepEd. But unfortunately, nung lumabas na ito sa house, yung HGAB namin, biglang doon na yata nagkaroon ng slashes for some reason. So, kaya hindi ko po alam kung bakit ang house ang sinisisi. Kaya ngayon naman, ang paliwanag sa amin ng party leaders dahil nga po sa parang may mga ganyang hindi sila maintindihan na budget na nakasaksak dito, ang sabi naman po ng ating presidente na siyempre wag po tayo makikialam sa budget ng executive. So hindi rin po nila alam kung ano po yung dapat gawin. So mas maganda, ibalik na lang to sa DBM para maayos po ng mga departamento yung kanilang mga budget. Sir, si Maricel po ito. So pwede pala yun na ibalik sa DBM because ang understanding ko sa paliwanag ng Malacanang kahapon, ang plano nilang gawin ay gagawa sila ng erratum at yung erratum yung ibibigay sa NEP kasi hindi sila sigurado kung pwede bang kunin ulit sa Congress yung NEP. So pwede pala. First time ko rin lang kasi. Ayun na First nga. time ko rin lang kasi hindi po ako member ng ng APRO kaya Yes, we hindi po ako understand that, masyadong familiar dito sa sitwasyon to. But kung ano naman po yung sabi nga po nung narinig ko po kasi yung interview yung press con po, sabi naman po nila kung kinakailangan magpasa ng resolution, gagawin po namin. Para maayos. Pero I wonder lang, sir, alam ko po hindi po kayo bahagi ng komite, ano? Pero kasi parang it is so surprising na DBM yung naglatag ng NEP and then nakita na meron pa ring insertions. So anong ibig sabihin nito na sa DBM yung nag-i-insert? Meron bang someone from outside? Hindi nga malaman. Oo. Hindi nga namin malaman kung saan nagagaling yung mga yan Alam po ninyo ako, nung first time ko po kasi, basta't pinipresent lang po sa akin yung budget, ako, ang pagkakaintindi ko po, since budget yan ng national, hindi mo naman po pwedeng pakialaman. Alam mo, sabihin mo na, ito tanggalin mo. Budget yan ng national Baka mami, ako naman ang masilip dyan. So, baka mami, magkaroon ng problema. At saka ang presumption ko kasi, pinag-aralan na yan. Kasi dumaan po yan sa department, dumaan po yan sa DBM, dumaan sa committee level. So, ang presumption ko dyan, lahat yan na-discuss na pag-aralan. So, kaya nga ngayon, medyo nakakagulat yung mga ganyan. Tapos ngayon, isipin mo, pagdating sa amin, meron na agad insertion na sinasabi na hindi malaman kung saan nanggaling. Kaya, medyo sa totoo lang, medyo naguguluhan din ako. Pero, sir, base po dun sa mga nakuha po ninyo na information, mukhang hindi lang itong 2025 nagkaroon ng insertions, ano? Mukhang matagal na.
mukhang mukhang dati na nangyayari yan, di ba? Uh-huh. So, kasi ang pinapakita kasi sa amin is NEP Mm-mm. sa mga congressman. So, ang pagkakaintindi ko, ito po yung pagkakaintindi ko, yung NEP po kasi galing yan sa department. So, doon po sa department, maggagawa po sila ng mga budget. Tapos yan po ay with consultation sa mga provincial board, sa mga city board. So, kung ano yung mga kailangan gawin. So, lahat po yan maayos. Tapos yun po yung bubuo na iakit sa regional. So, to cut the long story short, yan po ay budget ng departamento. So, i-present po sa amin. So, ang presumption dyan, na pag-aralan na nila, yan ang kailangan talaga sa mga lugar mo. Like for example, dito, papakita sa akin, ito po kailangan, itong kaling to. Kasi siyempre, you have to distinguish yung national at saka local road. Sa mga national road, ito po yung mga kailangan na ayusin. Ito po naman mga kailangan na i-present. Ito po yung mga, dahil po sa baha dito, tatanong ko, ano tong flood control? Ito po kasi yung solusyon natin sa mga baha. O di siyempre, ako naman, kami naman, yung mga congressman, kung yan ay pinresent sa atin, so okay naman. Tapos kami naman po nagre-request din. Halimbawa, baka po pwede ba tulungan nyo kami kasi yung mga eskwelahan dito, may mga request ng school building, yung mga ganyan po. May mga barangay na nagre-request ng mga barangay hall. Yan naman ang pinipresent namin sa kanila. So sila, may mga pinagbibigyan, may mga hindi rin naman na pagbibigyan. So siguro depende po yan sa budgetary requirement o siguro kung magkakano pa yung po pwede namin mai-request sa kanila. So hanggang doon lang yung participation namin. So pagdating ng GAA, ang sinasabi ng mga congressman, doon na lang minsan magugulat, may mga may mga hindi naman yun ang laman ng NEP, biglang may mga iba doon, may mga item na. Na yung iba, sinasabi nga nila, hindi rin nila malaman kung saan ang galing. So, yan po yung kahapon ng pagkakaintindi ko sa press con, karamihan, puro ganun din ang mga nagiging sitwasyon. Kaya nga nagagalit yung mga congressman kung bakit nangyari ito sa amin ang sinisisi. Wala naman kami participation sa bidding dahil ang nagbibidding naman po yung mismong departamento. So, in fact, hindi naman lahat ng mga nire-request binibigay din sa amin. Oo. So just like in any other department, na halimbawa ako po, noong nakaraan, nag-request po ako sa DILG ng bombero. So ibig sabihin po ba nun, dahil nabigyan ako ng bombero, may kinalaman din ako sa bidding nun. Diba? Kaya nga natatawa ako, hindi ko maintindihan kung ba't kami ang sinisisi dito. Pero kayo po ba, sir, meron din kayong ni-request na may kinalaman sa flood control for the 3rd District of Manila for the 2026? Wala. Wala akong ni-request. Kaya lang kasi siyempre, pag pinipresent sa amin yan, itong kailangan, siyempre may mga baha dito. Siyempre, ano sabihin ko, wag yan, tanggalin mo yan. Mamaya dyan, bumaha dito, sabihin, hindi, ayaw ng congressman dito, di ako parasisi. So, presumption dyan, siyempre sila nakakaalam kung ano mga dapat gawin sa mga distrito dahil unang-una, trabaho ng mga ahensya yan. So kami, ang nire-request lang namin, yung mga nire-request galing sa amin sa baba. Halimbawa po, may mga eskwela. Ako po, may nire-request po kong eskwelahan. Actually, eskwela na nire-request po, 4 years po niya yata nire-request hanggang ngayon, di pa rin na natutugunan. Pero ako po yung masaya dahil nung kamakailan, tinulungan na ako nila USEC. Basta sa opisina po ni Secretary Angara, at ngayon nga po mukhang masusolusyonan ko na yung problema dito sa isang eskwelahan ko na kasi yung 600 ng estudyante pero 300 lang ang capacity ng eskwelahan. Talagang yung estudyante daw doon hindi na makagalaw. Oo. Congressman, help us understand para din po maintindihan itong mga kababayan natin kasi sabi niyo po kayo mismo, wala kayong nire-request na flood control budget for Manila. Sa eskwelahan po sana ang request nyo, 4 years na, hindi na-approve. Pero di tayo sigurado dun sa mga ibang kasama ninyo. Paano po ba yung budget ngayon that we have, hindi kasi, nagtuturuan na kasi ngayon Opo, sige po. Opo, ganito po yan. Kung kunyari, halimbawa, minsan may mga baha sa itang area, pipicturean namin yan. Sabihin namin, baka po pwede solusyonan ninyo to.
O di siyempre, sasabihin sa amin, sige po, magre-request po tayo ng flood control doon sa area yun. Baka mamaya kulang yung ano. So, ganun ang sasabihin yan. Diba? So, yan ang yan ang sa inyo. Alam mo, wala namang problema sa tingin ko yung flood control kung ginawa nila ng tama. Hindi naman issue kasi dito yung flood control eh. Ang naging issue dito yung ghost at saka yung pagpapagawa ng substandard. Mhm. Eh kung ginawa lang nila yung kung ito po kung yung talagang ginawa po kasi lahat yan, eh meron talagang master plan. Kasi lahat na naman ng bansa may flood control eh. Mhm. Mhm. In fact, dun sa iba, kaya lang pag pinakita sa'yo, ang gaganda. Makikita mo, ang gaganda ng flood control. So sa akin, sa tingin ko, the program itself is not the problem. Mm. It is the implementation. Mm. Eh, kung gawin mo nga naman talaga, may naglagay ng flood control dyan dahil talaga naman kailangan ng flood control. Mm-mm. So walang problema. Eh kaso kung biglang wala naman palang ginawang flood control, Mm-mm. tapos binayaran. Oh, paano po doon, Di ba, Congressman, sa mga lugar na hindi naman kailangan ng flood control tapos ni-request? Eh doon yun, talaga magtataka ka kung bakit naman pinagbigyan. Mm-mm. At saka ba't ni-request ng DE? Mm-mm. Kasi yung DE naman ang nakakaalam niyan eh. Sila naman yung DPWH, sila naman nakakaalam kung ano yung dapat at pangangailangan. Lahat ng mga department, sila ang nakakaalam kung ano mga pangangailangan sa kanilang mga nasasakupan. Sige Diba? po. Kasi, Mm-mm. Sige, tuloy po, sige Congressman. po. Sige lang po. Kasi kung kunyari, yung kagaya dito sa Metro Manila, since time immemorial, talagang binabaha. So, pwede ba natin sabihin na hindi kailangan ng flood control? Diba? Oo. O ngayon, pag hindi mo naman binigyan ng flood control at bumaha, sasabihin naman nila kasi ayaw nila. Mm-mm. So, saan balulugar yung mga tao dito? Oo. Congressman, basahin ko po yung tweet lamang po nito lang ni Senator Ping Lacson. Hindi ko alam kung nakita nyo na po Sige. ito. Gusto kong kunin yung reaksyon ninyo kasi ang pahayag ni Senator Ping dito, yung stench of corruption has now reached Congress mismo through insertion sa NEP na umano'y may sabwatan sa pagitan ng DPWH at ng ilang mambabatas. Ano pong masasabi nyo rito? Well, pwede. Kasi hindi rin naman natin sigurado. Sabi ko nga sa inyo, lahat naman yan posible. Diba? Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga investigasyon para malaman po natin kung ano ba talaga yung mga nangyari dyan. Kasi ako, yung pagkakaalam ko, lahat yan, rekomendasyon yan ng mga national government. O, diba? Kasi, alam mo, sa tingin ko, yung insertion, let's say for example, sa isang district, kinakailangan talaga dyan na hindi nakita nung una, nung ginawa yung NEP. Kasi, sinasubmit yung NEP, I think August Tama po ba? Mhm. Hello? Mhm. Sige lang po, Congressman. Sinasubmit yan August. Pero nagkakaroon ng BICAM, let's say, tingin ko mga December na yata yung BICAM kung hindi po ako nagkakamali. Mm-mm. Kasi siyempre dadaan sa amin, dadaan pa sa Senate. Mm-mm. At saka when you say Congress, it speaks of the upper house and the lower house. Hindi lang both naman yung pag chambers. sinabi mong Congress di ba, pag Congressman sinabi mong lang. Congress, yung Pwede house ring lang yan senador. Oo. Correct. So pag sinabi mong Congress, upper house yan at saka lower house. Oo. Tama po. Siyempre, kung kunyari, doon pa lang sa NEP, paglapit sa amin, pakikita, may mga kailangan. Halimbawa, sabihin ng congressman, kailangan po namin sa ganitong lugar ng ganito. Kaso kung wala naman yan sa NEP. Ang tanong ko nga, eto ba yung insertion? Oo. Sa pahayag po na Diba? Halimbawa, yung sinasabi ko po sa inyo, Opo. pinakita sa akin yung NEP. Oo. Di siyempre wala naman doon yung nire-request kung let's say eskwelahan. Or wala doon yung nire-request kung barangay hall. At ako doon pa lang ako magre-request. Sabi, pwede po ba na mapagbigyan itong request ng eskwelahan na ganito? Sige po, tingnan po natin kung ano po pagdating nung BICAM na isama yun,
O di, yung ba considered as insertion? Yun nga yung gusto ko rin malaman. Congressman, since kayo po ay kasama sa nag-iimbestiga dito sa flood control projects, tas may ganitong pahayag po ngayon si Senator Ping, bilang chairman po ng Committee on Good Government and Public Accountability, kayo po ba ay bukas na imbestigahan itong alegasyon ng collusion daw sa pagitan po ng DPWH at ng miyembro ng Kongreso, mapa sa Senado man o sa mismo pong mga kabaro ninyo? Ipapatawag nyo po ba Ako po. yung mga... Ako po. Sorry po, Congressman. Ipapatawag po ba natin Sige po. yung mga sinasabi po na congressman na posibleng may kinalaman sa flood control projects? Maririnig po ba namin sila sa mga susunod na hearing? Kung ako pong tatanungin ninyo, lahat po yan dapat ipatawag para mawala po yung pagdududa ng ating mga kababayan. Pero alam po ninyo, kung may mga lalabas na pangalan ng mga senador, ng mga congressman, mas maganda dyan, independent body. Nang sa ganon, hindi na rin kami napagdududahan. Kasi at least kung independent body, o paano ninyo sasabihin na meron kami pinagtatakpan? Pero Congressman, baka mas lalo kayong pagdudahan kapag hindi nyo po ipinatawag. Dahil baka sa akin naman, walang sabihin, problema. Pwede naman. dahil Congressman, baka ang sabihin ng mga tao, ang ginigisa nyo lamang po ay mga contractors at maging DPWH. Hindi, sa akin po, once na lumabas po yung mga pangalan, ang paniniwala ko po, dapat po talaga yan ipatawag. Kaya lang, halimbawa po sa senador, paano po namin ipatatawag yun? Meron po tayong tinatawag na interparliamentary court. Ilabas po muna natin yung mga senador sa Congress po, sa mga congressman natin. Dapat po maimbitahan. Kung ako po tatanungin, kung lumabas po yung mga pangalan nila dyan, at masasabi na may nakialam sila sa ganito, nakialam doon, mas maganda kung pumunta doon para maipaliwanag nila. Okay. Sir, halimbawa po, si Saldico, meron na po ba tayong info kung nasaan po siya ngayon? Baka kasi makatulong siya dun sa pag-enlighten sa atin. Ano bang nangyari dito sa mga insertions, baka dun sa mga pondo for the flood control? Well, sa akin po wala pong problema. Kaya lang po, nung nakaraan po kasing hearing, kung maalala po ninyo, binanggit na rin po yung pangalan ni Congressman Saldico. Kaya lang, ang pinabanggit po doon is yung sa mga insertion. Pero ito po kasing investigasyon namin is anomalies in flood control. Yung insertion po kasi, it speaks of ang tamang komitan na dapat na itanong yan doon sa Committee on Appropriation. Yun po yung sinasabi ng mga kasama nating congressman. Yun yung Okay. dapat na committee dahil, hello? Yes, sir. Yes, sir. Yun ang yun po yung naging pagtatalo nila doon. Kaya nga po si Congressman Erice, sabi niya, sige, ganito ang gawin natin. Meron po kasi siyang motion. Ang sabi po ni Congressman Erice, i-defer po muna. Oo. Kasi-check po muna kung yung mga kung mga subject sa insertion, may mga anomaly. At kung may anomaly, that's the time na ibubuksan ulit. Pero hindi po ba, sir, lumabas din ang pangalan niya doon sa, I think it was a research from PCIJ na meron involvement doon sa mga contractors. Although it was not directly stated na anomaly yun, pero parang meron kasing somehow relationship. Well, hindi ba yun enough? Well, pagka lumabas po yung pangalan niya dyan sa next na investigation, tingin ko dapat lumabas at imbitahan siya para makapagpaliwanag din. Okay. Kasi siyempre ito na rin yung magandang venue para at least kung talaga namang walang ginagawa, at least maipaliwanag kung ano ba talaga itong mga kesa naman sa hindi nagsasalita. Dahil kung hindi ka magsasalita, hanggang kailan ang suspension ng mga kababayan natin. At least malinis niya rin yung pangalan niya. Pero wala po ba wala kayong... namang wala namang Hindi, I wonder, sir, kung wala rin po kayong natatanggap na info dyan sa Congress kung nasa na po siya. Wala naman po. Well, tingin ko naman pag inimbitahan naman po yan, dadalhin sa opisina. Tingin ko naman pupunta naman yan. Opisina. Hindi naman kailangan hanapin siya. Kung kinakailangan siyang imbitahan, papadala lang naman sa opisina yan. Sir, kailan po yung susunod na pagdinig natin at nasa bina na po ba tong 5
contractors na hindi sumupot doon sa September 2 na pagdinig ninyo? Alam ko po, sinampinan na po yan ng Mm-mm. committee. Mm-mm. Next week po. Hindi pa lang po malalaman kung Monday, Tuesday, or Wednesday, but definitely next week po. Meron po tayong susunod na committee hearing. And ano po yung gusto natin na mahimay o mabusisi dito po sa 5 contractors na hindi sumipot nung nakaraang hearing? Like, andito rin pala sina Diskaya, yung Wawaw. Well, siyempre, ako gusto ko malaman bakit alam ganyan na nangyari. Kung bakit nabayaran sila o kung talagang natanggap nila yung bayad at at the same time, wala naman pala silang ginagawa. Mm-mm. Diba? Pwede marinig kung ano yung masasabi nila sa mga nangyayaring ito. Mm-mm. Pero una na rin silang nagsalita dun sa Senate hearing. Yung mga nakuhang info doon, pwede rin yung gamitin sa Congress hearing, ano? Pwede rin naman po. Opo. Oo. Tama po kayo dyan. Okay. Sir, panghuli na lang on my part, meron po kayong na-mention na ito palang problema natin sa mga ghost projects ng flood control. Matagal nang nagsisimula, hindi lang ito nitong 2025, ano? As early as 2017, tama ba yung sinabi po ninyo? Parang ganun po kasi yung lumalabas na may mga dati pa na ganitong issue na. Mm-mm. Kasi alam po ninyo, para po malaman ninyo, ang budget cycle po ng kasalukuyang administrasyon ay 2024, 2025 lang. Mm-mm. Pero Okay. kung makikita ninyo, bago yan, meron ng flood control. Mm-mm. So, ibig sabihin, dati pa na may flood control. Bakit Mm-mm. ko sinabing 2024, 2025 lang? Naalala po ninyo, nanalo po ang ating presidente noong 2022. Tama po Mhm. ba? So, pero yung budget ng 2022, ginawa po yan noong 2021. Yes. So, minana niya So, yung budget. Ngayon, Oh. so, minana po niya yung budget. Dinatnan na po niya yan. Okay. Para po sa 2023, ang budget po na yan, ginagawa noong 2022. Tama po ba? Mhm. Opo. Pero ang budget poll is January. Oh. Nung 2022 po, nanalo po ang presidente nung May. Nag-assume po siya July. Mm-mm. August, sinabmit na po sa amin sa Congress yung budget. Kailan po ba kami nag-convene ang Congress? Di po ba ng 4th Monday of July, which is yung SONA. Mhm. So yung paano mo magagawa yung budget? Nung pagpanalo ng presidente, so yung buong July, nagbubuo ka pa lang ng cabinet. Diba? So kaya yung 2022 saka 2023 yan, budget cycle yan nung nakaraan. Okay. So ang talagang budget cycle ng presidente, 2024 at 2023, nakakadalawang budget cycle pa lang ang kasalukuyang administrasyon. Okay. Sige po. Sir, ay sorry, pahabol. At saka kung maririnig po ninyo, yung binanggit po doon sa isang interview doon sa Senate yata sino ba yun? Tanong pa yata si Senator Bato. Tinanong kung kailan ka nagsimula sa kontraktor. Parang 2016. 2016. Oo. So matagal na pala. Hindi naman sa amin ang galing yun. Sa kanila nang kanila galing na- yun. Sige sir. Sir, last na lang on my part. Do you think it's fair kung yung budget ng DPWH ipagpaubaya na muna kay Secretary Vince? Kasi hindi naman siya yung naglatag nun. Kaka-appoint lang. Dapat. Mas maganda para mabusisi na maigi yan. Okay. Diba? Para at least mawala na yung mga duda-dudang yan. Kung kinakailangan naman kasi sa isang lugar, lagyan. Pero hindi naman yung programa yung problema. Ang problema pag i-implement. Isipin mo nga naman. May flood control na ganitong amount yan na dapat ginagawa. Tapos biglang wala naman palang ginawa. Ano yun?
Yes po. Di Congressman, ba parang ano yung parang nakakaduda. Yun naman talaga yung inaano ng tao eh. yes po. Congressman, si Senator Ping Lacson, kilala na natin noon pa man bago siya makabalik dito sa Senado. Yung pagbatikos niya sa budget insertions, matindi po talaga. Itong pahayag niya ngayon na sinasabi niya mas lumalala ang korupsyon ngayon sa ating bansa. Kayo po ba mismo agree dito? Well, sa nakita nga natin, talagang nagulat din tayo dito. Isipin mo, ghost, di ba? Ang laki ng ghost substandard. So talaga namang medyo kagulat-gulat. Hindi lang kagulat-gulat. Nakaka-alarma na talaga yan. Oo. Last na lang din po sa akin, Congressman, medyo nakuha na namin yung bulk ng oras nyo ngayong umaga. Ayon po dito kay Congressman Terry Ridon, kasama nyo po dito sa, nag-iimbestiga rin dito sa flood control projects, kailangan daw, may sinasabi na lahat daw ng members ng House Infrastructure Committee, kailangan pumirma nitong general denial na nagsasabi na walang sino mang negosyo o interes dito po sa flood control projects. Base po yan dito sa motion ni Congressman or Representative Shell Jokno at maging ni Representative Leila De Lima. Tuloy na po ba ito? Ito pong pagpirma ng general denial at kailan po ito mangyayari? Dapat talaga as soon as possible kasi paano ka naman magiging parte ng investigasyon kung ikaw mismo contractor. 'Di ba? So, meron ka palang diyan, di may conflict of interest. Opo. Kailan daw po ito? Nailatag na po ba kung ano yung laman itong pipirmahan nila na general denial? At kung sino po? Hindi ko pa pero mas maganda yan. Bago mag-second hearing, dapat lahat na nakapirma na lahat. So, ano po ulit yung date ng second Undertaking hearing? yan Opo, oath siya. Undertaking yan eh. Next week. Oo. Anong date po week. ulit next Hindi week, ko pa alam kung Congressman? Tuesday o Wednesday. Opo. Hindi ko lang po masiguro kung Tuesday o Wednesday. Sinecheck pa yung mga schedule kasi sunod-sunod ngayon budget hearing, lahat ng mga opisina, lahat ng mga kwarto ngayon puro mga okupado eh. At sinamahan pa ng ibang mga committee na may mga hearing din. So once na makakuha na ng kwarto at wala namang kukuha ng malalaking kwarto, matutuloy na po yan. Either Tuesday o Wednesday, I think. At ito po ba ay para dun sa mga miyembro lang ng Infra Committee o meron din kasi mga nagsasabi dapat daw to para sa lahat daw po ng members ng Congress? Paano po yung mangyayari? Sino mga pipirma nitong general denial oath-taking po na sinasabi ninyo? Undertaking, I'm sorry. Ang napag-usapan po ang ni-raise po kasi ni Congressman Jokno saka ni Congresswoman Laila is yung mga miyembro. Kasi parang sinasabi nga naman nila tayo nag-iimbestiga tapos tayo pala involved dyan. Di parang hindi naman maganda. Tsaka maganda po ito para Yun sa ang punto doon. transparency din, 'di ba? Para dun sa mga publiko na nanonood, at least alam nila na lahat ng members talagang walang kinalaman po dito sa mga flood control projects. Antabayanan namin Congressman Joel Chua, yun pong susunod na hearing. Nakaset nga po yan, sabi nyo, Tuesday or Wednesday next week. So most probably, if sabi nyo po dapat bago mag-hearing today or on Monday, mailalabas na po itong general denial na napirmado na nitong members ng House Infra Committee? Dapat mai-present yan bago masimula ng hearing. Sasandal po kami dyan sa inyo pong mga salita. At kami sasandal din po ni Maricel Halili doon po sa mga gusto nyo ring ipatawag ng mga kongresista na iniuugnay po yung kanilang pangalan dito. Dahil tama po kayo, mas mahirap kapag hindi nagsasalita. Tama po, Congressman, ano? Tama po. Maraming salamat po, Congressman Joel Chua. Thank you po for your time, sir. Sige po, maraming salamat. Ayan nga po mga kapatid, Congressman Joel Chua, ang chairman po ng Committee on Good Government and Public Accountability. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!